Malagim na aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX ang gumimbal ngayong Labor Day. 10 ang patay nang magdire-diretso ang isang bus patungo sa ilang sasakyan sa Toll Plaza. May report si Rafi Tima. Ipit ang katawan ng ilang luna ng sasakyang ito sa SCTEX Northbound Toll Plaza, Barangay Bantog, Tarlac City. Ang isa pang sasakyan naiupi rin matapos maipit sa pampaserong bus at closed van. Ayon sa NX Traffic Operations, kaninang tanghali, nagkarambola ang dalawang van, closed van, kotse at bus. Ayon sa Tarlac City Police, nakahinto na ang 4 na sasakyan sa Toll Plaza nang dumating ang bus at bumangga sa mga ito. Mabilis pa rin po yung takbo ng bus, approaching na po sila ng Toll Plaza ng Tarlac. Ayon sa Tarlac Police, 10 ang patay. Karamihan sa mga nasawi ay sakay ng 2 napitpit na sasakyan. 27 ang sugatan, kabilang ang driver ng nayuping van na kritikal ngayon. Dinala sila sa Tarlac Provincial Hospital. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na pinasuri rin dahil sa tinamong sugat sa ulo. Ayon sa mga pulis, ang bus ay biyaheng Cubao-Lingayen. Sabi raw ng driver sa pulisya, naka-idlip daw po siya. Yung bus driver po ng Solid North Transit na siyang unang bumangga dun sa mga sasakyan. Sa pagkaka-idlip niya, dahil full speed po siya. So kaya po hindi niya namalayan na approaching na po siya dun sa SCTEX Toll Plaza. Dahil sa aksidente, inabot ng 2 kilometro ang traffic sa northbound lane ng SCTEX. Pasado alas 4, binuksan na rin ang lane ng pinangyarihan ng aksidente. Naiwan din ang bakas ng aksidente sa gilid ng kalsada kung saan nagkalat ang mga basag na salamin at isang maliit na life vest na galing sa nayuping van. Sa ngayon, pahirapan ang pagkilala sa mga nasawi. Hinihintay muna na may tumawag sa cellphone ng mga biktima na hawak ngayon ng ospital. Sa labas ng emergency room ng ospital, nakalagay ang mga bag at personal na gamit ng mga naaksidente. Ayon sa mga kawani ng ospital, karamihan sa mga ID ng mga nasawi ay mula sa Antipolo City. Patuloy rin ang paggamot sa mga nasugatan, kabilang ang isang batang lalaki na tinatayang mga 2 hanggang 3 taong gulang. Iyak ng iyak at tinahanap ang kanyang mga magulang na dead on the spot sa kanilang kotse. Nasa backseat daw siya ng kotse at naka-child car seat. Ang driver naman ng L300 van kung saan galing ang karamihan sa mga nasawi, hindi makausap ng maayos. Sa tindi ng aksidente, iniutos ng Transportation Department sa LTFRB na patawan ng 30-day preventive suspension ang Solid North Bus. Ayon sa LTFRB, ang bus unit ay nakarehistro sa operator ng Dagupan Bus Company, pero may body markings ito ng Solid North. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kumpanya. Ang bus driver posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide, multiple serious physical injuries at multiple damage to properties. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 sasakyan ang nagkarambola sa Bantay, Ilocos Sur dahil sa truck na nawalan umano ng preno. Sa kuha ng CCTV, makikitang huminto sa intersection ang isang SUV at kasunod nitong motorsiklo. Ang nakasunod sa kanilang 18-wheeler, nagdire-diretso at bumangga sa 2 sasakyan. Naipit ang nabanggang rider bago siya nakaladkad ng truck. Ang pahinante tumalon mula sa truck para maglagay ng kalso sa gulong. Isinugod sa ospital ang sugatang rider. Ligtas naman ang driver at pahinante ng truck, maging ang mga sakay ng SUV. Batay sa investigasyon, pumutok umano ang hose ng brake ng truck kaya nawalan daw ng preno. Nagkaayos na ang mga sangkot sa aksidente. Sasagutin ng may-ari ng truck ang gastusin sa ospital ng rider at ang danyos ng mga nasirang sasakyan. Pinaghahanda ang mga residenteng nakatira sa mabababang lugar at malapit sa ilog sa ilang bahagi ng Bulacan. Dahil yan sa nasirang rubber gate ng Bustos Dam. Nagbabala tungkol dito ang lokal na pamahalaan ng Pulilan, Bustos, Kalumpit at Ubando. Pero ayon sa Bulacan PDRMO, walang dapat ikabahala. Ang nasirang bahagi ng rubber gate ay may lapad lamang na humigit kumulang 5 metro. Sa ngayon, mababa raw ang water level sa Angat River kaya't hindi ito inaasahang magdudulot ng pagbaha. Paglilinaw nila, hindi nadagdagan ang volume ng tubig sa dam na posibleng magpalala ng sitwasyon. Matinding init ng panahon ang itinuturong dahilan ng pagkasira ng gate. Walang makitang sapat na ebidensya ang PNP na dawit ang sariling anak ng negosyanteng si Anson Tan sa pagkidnap at pagpatay sa kanya at kanyang driver. Idinawit si Alvin Ke sa krimen sa extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na si David Tan Diao.
Sabi ng PNP, nakulangan sila sa sinabi ni Liao dahil wala siyang maharap na ebidensya. Sa sinumpaang salaysay na ibinigay ng isang source sa GMA Integrated News, hindi rin nabanggit ng dalawang iba pang suspect na sina Richardo Austria at Raymart Catequista na nakausap nila si Alvin K. Hihilingin ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice, tatanggalin na si Alvin K sa respondent sa kidnapping at pagpatay sa negosyante. Sabi naman ng abogado ni Alvin K, ikinagulat ng pamilya K ang ulat na idinadawit si Alvin sa krimen. Patuloy raw na nakikipag-ugnayan ng pamilya K sa mga otoridad at ibinibigay ang anumang impormasyong hawak nila na makatutulong sa pagkamit ng hustisya para sa ama. Labing isang araw lang bago ang eleksyon ngayong Labor Day, nakasentro sa taas sahod at kapakanan ng mga manggagawa ang sinusulong ng ilang senatorial candidate. May report si Darlene Kai. Scholarship para sa panganay ng bawat pamilya ang nais ni Ariel Querubin. Sa Laguna, pagtutol sa political dynasty ang inihayag ni Danilo Ramos. Kasama si Jerome Adonis na inilalaban ang 1,200 pesos na minimum wage. Paglaban sa jeepney phase-out ang isinulong ni Modi Floranda. Nagpugay si Amira Lidasan sa mga aktivistang manggagawa at mga katutubo. Alternatibong demokrasya at pamamahalang inihayag ni Lisa Masa. Si Mimi Doringo, pabahay para sa mahihirap ang itinulak, na nasa pagtitipon din kasama sina Leo Didi Guzman, Sonny Matula, Ernesto Arellano at Attorney Luke Espiritu na gusto ng pantay na sahod sa buong bansa. Sa Gapan, Nueva Ecija, nag-ikot si Willie Revillame. Pantay na sweldo ng mga manggagawa sa buong bansa ang nais ni Attorney Vic Rodriguez. Gusto ni Dr. Richard Mata na magkaroon ng malasakit center sa private hospitals. Kapakanan ng mga manggagawang isinusulong ni Jose Olivar. Si Tito Soto nagsalita sa isang pagtitipon sa Makati. Pagmamahal sa bayan ang binigyang diin ni Senator Francis Tolentino sa Cavite. Dagdag benepisyo sa senior citizens ang isinusulong ni Benher Abalos. Umento sa sahod ng health workers ang nais ni Aline Andamo. Libreng load at internet sa mga estudyante ang pangako ni Bam Aquino. Pag-alis ng tax sa overtime at bonus ang itinulak ni Mayor Abby Binay. Mga taga-Rizal ang binisita ni Senator Bong Revilla. Nangako si Congressman Bonifacio Busita na magiging boses ng manggagawang Pilipino. Umento sa sahod ang nais ni Representatives Arlene Brosas at Franz Castro. Cultural preservation ang isa sa isinusulong ni Teddy Casino. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin sa Cavite ni Senator Pia Cayetano. Ibinahagi ni Attorney Angelo de Alba ng advokasya para sa children with special needs at mga PWD. Agarang pagpasa ng panukala sa aumento sa sahod ang inihayag ni Senator Bongo. Kasama niya sa Bulacan sina Attorney J.V. Hinlo na pagbibigay ng trabaho ang idiniin. Nag-ikot din si Attorney Raul Lambino. Pagpapalakas sa pilgrimage tourism sa Quezon ang isinulong ni Senator Lito Lapid. Murang pagpapagamot sa may hirap ang advokasya ni Congressman Rodante Marcoleta. Bumisita sa Lingayen, Pangasinan si Heidi Mendoza. Nag-ikot sa ilang bayan sa Isabela at Nueva Vizcaya si Kiko Pangilinan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magbabakasyon lang sana sa Baguio City kasama ng kanyang mga magulang ang isang batang nakaligtas sa karambola sa SCTEX. Kasama na ng batang isang nilang kaanak ngayon pero panay pa rin daw ang hanap nito sa kanyang nanay. May live report si Jamie Santos. Jamie? Atom, dumating na nga dito sa Tarlac Provincial Hospital ang isang kaanak ng 2 taong gulang na batang lalaki na kabilang nga sa malagim na aksidente sa SCTEX kaninang tanghali. Hindi pa raw ganong nagsisink in sa pamilya ang sinapit ng kanilang kaanak.
Sakay ng sasakyang kabilang sa naaksidente kanina sa SCTEX, magbabakasyon lamang daw sana ang pamilya sa Baguio nang maaksidente. Normal naman daw ang lahat ng resulta ng test na ginawa sa batang nakasurvive, pero inirekomendang ilipat ito sa mas malapit na ospital sa kanila para mas masuri. Panay daw ang hanap ng bata sa kanyang ina. Sa ngayon, 10 na ang kumpirmadong nasawi na nandito sa Tarlac Provincial Hospital, habang 31 ang sugatan. Kabilang na nga rito yung 2 taong gulang na batang lalaki. Atom, patuloy na kinikilala ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng iba pang mga biktima at inaantabayanan pa ng mga otoridad yung kaanak ng iba pang biktima na nandito sa ospital. At yan ang latest mula rito sa Tarlac. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jamie Santos. Nasagipang isang osprey na sumabit sa nylon trap ng isang fish pond sa Ballesteros, Cagayan. Pabuti at hindi ito nalunod. Wala namang sugat ang osprey at maayos ang lagay nito. Ibinigay na ito sa Animal Breeding Station at nakatakdang pakawalan. Posibleng naghahanap ng makakayang isda ang osprey nang sumabit ito sa nylon trap. Kay Lynn Alcantara, nakatanggap ng bouquet mula kay Marian Rivera. Shinare ni Kaylin sa IG story na may mensaheng "With all my love from Ate Yan." At may sagot siyang "I feel so loved and thank you so much." Ang isa pang kagagaling sa breakup na si Jack Roberto, focus daw muna sa sarili at trabaho. Nagsimula na nga raw siyang mag-taping ng upcoming series na may Father's Wife with Gabby Concepcion, Snooki Serna at love interests na sina Kazel Kinochi at Kylie Padilla. Matatalakay sa serye ang falling out of love sa karelasyon. Relate kaya rito si Jack? Pwede natin hugutin yun as an actor. As much as pwede kaming gumamit ng techniques para hindi maging personal yung pag-atake namin sa eksena. Are you ready to fall in love again? Wala muna siguro, tito. Relax muna. Gusto pa mag-discover na iba't iba pang business. Back on track na tayo sa pag-workout ulit. Isa na ako, Batang Riles. Yeah! It's official! Mapapanood na rin sa mga Batang Riles si Jillian Ward. Na-excite ako kasi something different po siya. And syempre, ang gagaling ng mga kasama ko. So, for sure, may mga bago akong matututunan. At sa role kong ito, gusto ko mag-experiment. I'm excited to work with her. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakibahagi ang GMA Kapuso Foundation at GMA Sparkle Artist Center sa isang proyekto na mamahagi ng gadgets, internet devices at training sa Marawi. Layo ng Pay It Forward project na unti-unting tuldukan ang digital divide o agwat ng mga walang access sa internet at meron. Napagkasunduan yan sa pagitan ng Republic Asia Media at iAcademy. Makakatuwang din dito ang Budget at Education Departments, pati ang DICT. Kasama sa MOA signing para dyan sina Republic Asia founder and CEO Bran Relwao, iAcademy President and CEO Raquel Perez Wong, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at Budget Secretary Amena Pangandaman. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.